matanggap at madala pag-uwi ay ang Diyos. Ano ang ibibigay niyong tiwala? 50% o 100%? 100%. Panginoon ko at Diyos ko, ako ay nagtitiwalang ikaw mang narito. Kaya nagtitiwala akong kasama kita pag-uwi ko. Hindi mo magiging kasama ang Diyos kung 50% lamang ang tiwala mo sa Kanya. Buuin mo. Panginoon, nandito ka nga. Kaya alam kong dala kita pag-uwi ko. Praise the Lord. Amen. Test yourself. Doon sa mga nakatayo. Bakit kayo nakatayo? Di ba sinabi naman pwede kayong maupo? Pwede na kayong maupo. Palakpakan ng Diyos. Praise the Lord, amen. Pwede na kayong umupo. Ngayon. Pagtayo lang yan, hindi naman kayo pinagbitbit ng krus para ipako doon sa krus. Tatayo lang kayo, nasa ilalim kayo ng bubong. Pero ganun pa man, test yan. At nandun yung test. Kapag nakapasa ka, ang pagsunod kay Jesus ay maraming test. Sa paglalakbay mo, maraming kakaway sa'yo. At sasabihin, tama na yan, paglalakbay mo, dito ka, masarap ang upo ko. Nasa ilalim ako ng aircon. Nasa loob ako ng aircon. Tama na yan, paglalakbay mo sa init ng araw. Tama na yan, pagiging lingkod mo. Pwede ka namang mag-pray na lang. Sayang pa yan. May business ako ngayon, sama ka. Malaki ang komisyon ko rito. Sama ka. Pera ito, dyan walang pera. Maraming pakana ang kaaway. Kaya yung iba hindi nakakabalik pag linggo. Maraming dahilan. Masakit ang panga, masakit ang tenga, masakit ang tuhod. Pero makikita mo nandoon may kasamang iba. Nag-i-enjoy silang dalawa. Sanayin nyo ang inyong mga sarili na ang kasama ay ang Diyos. Kahit wala kayong kasama sa loob ng bahay, kahit nag-iisa kayo sa sasakyan, nandiyan ang Diyos kasama niyo. Sanayin nyo ang inyong sarili na Diyos ko. Kahit wala akong kasama, nandiyan ka, masaya na ako. At kapag nasanay ka na kasama ang Diyos, magbibigay naman ang Diyos ng tamang kasama para sa paglalakbay mo. Praise the Lord. Amen. Unahin mo munang pasayahin ang Diyos. At kapag sumaya na ang Diyos, bakit ba inilikha si Adan at si Eva? Para maging magandang tanawin sa paningin ng Diyos. Unang nilikha ay si Adan. Subalit nakita ng Diyos na nalulungkot si Adan. Kaya gumawa siya ng isang Eva. Para silang dalawa ay maging magkasama. At maging maligaya. Hindi dalawang Eva at isang Adan. Hindi limang Eva at isang Adan. Isang Eva para sa isang Adan. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag kayong magmadali sa paghanap ng Eva. Diyos ang magbibigay ng tamang Eva para sa tamang Adan. Unahin niyo muna ang Diyos na maging kasama niyo at masanay kayo na kasama niyo ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Wala namang mahirap, hindi ba? Nahihirapan lamang ang tao kapag yung karunungan niyang taglay, yun ang kanyang pinaniniwalaan.
Kapag yung damdamin niya ang nasusunod, mahihirapan talaga ang tao. Pero kung yung kalooban ng Diyos ang naiisip ng tao at nagmimiti yung tao na yun na masunod ang kalooban ng Diyos, may kaaway pa ba yung tao? Wala na. Sapagkat kapag ang una mong naging kaaway ay ang sarili mo, mahihirapan ka talaga. Paano masasabing kaaway mo ang sarili mo? Kapag ang sabi ng Diyos, anak, ang gusto ko, makinig ka muna ng salita ko. Unahin mo muna ang sarili mo. At kapag natanggap mo na ako, saka ka magdala ng iba. Ibig sabihin, bago ka maghanap ng ibang mamahalin, una mo munang mahalin ang Diyos. Una mo munang matuklasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Praise the Lord! Amen! At kapag natuklasan mo na yan, mararamdaman mo na mahal ka na nga ng Diyos. At matututo ka na rin magmahal nang hindi ka naghahanap ng kung ano-ano. Ang pagmamahal ay hindi paghanap ng pagbabalik. Mahal kita kahit di mo ako love. Hindi ko kailangan maghanap ng iba, basta mahal kita. I don't care kung hindi mo ako mahal, basta mahal kita. At hindi ko masusumbungan sa iba yan. Kapag ikaw nga ang mahal ko, hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko. The Lord, Amen! Kahit makakita ako ng 10 kagaya mo, pero ikaw pa rin ang nag-iisang original na ikaw. Walang ibang Arlene, ikaw lang. Praise the Lord, Amen! Praise the Lord! Amen! Marami mga Arlene na kamukha mo at pangalan ay pangalan mo, pero ikaw ang original na Arlene sa buhay ko. Praise the Lord! Amen! Huwag mong hanapin sa iba. Kapagkat ang katotohanan ay katotohanan at hindi pwede niyang mamali. Mahal ko ang asawa ko. Pero ito, nasa tabi ko, ang daming Eva rito. Makikhanap nga ako ng kamukha ng asawa ko para kapag kasama ko siya, nakikita ko yung mukha ng asawa ko. At nahulog ka sa patibong ng kaaway. Nagtitiis ang asawa mo, magtiis ka rin, dalawa kayong magtiis. At kung sakaling hindi makatiis ang asawa mo, mabag ka sapagkat ikaw ang umiwan sa kanya, kaya siya ay nagkasala. Hindi sapat na dahilan ng pera. Kaya doon sa mga binata, magtrabaho muna kayo bago kayo magpakasal. At kapag kayo may pera na, huwag mo na siyang iwanan pa. Pero kung kaya nyo magtiis pareho, sige, maghiwalay kayo ng dahil sa pera. Doon sa mga binata, mag-ipon muna kayo. Ipon tayo. Nag-iipon tayo. At kapag kayo nag-asawa, huwag niyong iwan ang asawa niyo sapagkat maghahanap kayo ng isa't isa. Wala sa tabi niyo, kaya iba ang hahanapin niyo. Kung hindi niyo kaya magtiis, huwag niyong iwan ang mga asawa niyo. Kaya maraming broken family. Maraming pamilyang nasira dahil sa pera. Kahit nasan ka, pagpapalain ka ng Diyos kung kasama mo ang Diyos. Praise the Lord, Amen! Huwag kayong magreklamo sa Diyos. Palaging isipin ang katayuan sa harapan ng Diyos. Panginoon, nagkakasala ako eh. Kasi iniisnap ako noon, no? Noon nakasuot ang the voice of Jesus Christ. Ang sobrada, nakasuot pa naman siya ng the voice of Jesus Christ. Nandito ka hindi para sa Kanya, nandito ka para sa Diyos. Praise the Praise the Lord, Lord! Amen! Hindi niya napansin na kasi nakangiri pala siya kasi masakit ang tiyan niya. Pero inusgahan mo. Nakita mo kasi nakasimangot sa'yo. Pero masakit pa ng tiyan niya, gutom na siya. Kapag pumupunta kayo sa gawain ng Diyos, ang inyong nasa isip at puso ay ang Diyos, hindi yung mga taong makikita nyo rito.
Sapagkat sa Martes ay kaarawan ng lingkod, magtiis muna kayo ng gutom. Ibinigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa babaeng ito kung paano nakakapagsalita dito sa harap ninyo nang wala siyang tinitingnan na papel o kodigo. Sapagkat ang babaeng ito ay nagtiis din ng gutom para lamang makamtan ng Diyos. Nagtiis din na mabasa ng ulan magdamag, basa, pati underwear. Magdamag na walang kain, magdamag na gising. Pero ito na siya para parangalan ng Diyos. Praise the Lord. Amen.